Like kanina hindi ko alam ano, wala pa kasi napasok. Kusa kasi nag-o-off pagka walang pumasok 'no, na iba bukod sa'kin. Hindi ko nakita. Nag-off nung ano, sakto 8. Okay na, let's start na po 'no. Okay, bale last week 'no, yung pinaka-last ano, lesson natin nung Friday is about po saan? About um, sa mga verbs natin 'no, sa groupings ng verb natin. This time naman is ano na 'no, tuloy-tuloy na tayo na related halos lahat sa verbs ng pag-aaralan natin and different particles ng pag-aaralan na natin 'no. Then ayun 'no, last week natapos na tayo sa lesson 4 'no. Then this time naman is pupunta na tayo sa lesson 5 na po 'no, okay. Then yun nga po, open natin kung naka-laptop kayo or na PC 'no, open natin yung lesson 5 natin. Okay, makita po natin sa lesson 5 natin 'no, like I said po nung nakaraan, meron tayong particle ni saka particle he sa mga directional verbs natin. Then may mga different uses po siya 'no, then uulitin ko na lang ngayon, i-explain ko po ulit yung mga different uses ng, particle ni saka particle he natin 'no. Okay, eto pong topic natin today is about place of direction or yung mga gagamitin natin na verb is mga directional verb. Eto po, ano-ano nga ba yung mga directional verb natin na tinatawag? Ikimas, kimas, kairimas, saka modorimas. Kasi ano-ano po ba yan? Yung ikimas po is to go, then kimas is to come, kairimas is to go home, then modorimas is to go back po, no? Okay, usually, etong apat na to, ito yung tinatawag natin mga directional verb. Then, ang topic natin ngayon is place of direction. Bakit? Kasi yung direction natin, eto yon mga directional verb. Ito yung verb na gagamitin natin. Then, ano yung place dyan? Yung place yung pupuntahan mo dito sa bawat gagamitin mo na directional verb. Okay. Then may dalawa tayong particle dyan, particle he. Pero binigay kasi ng libro dito is particle he. Pero may particle ni tayo. Then, nasabi ko din naman siya sa last time sa inyo kung ano yung uses ng particle he saka particle ni. Then, uulitin na lang natin ngayon. Okay, ano nga ba ibig sabihin nito? When a verb indicates movement to a certain place, the particle he is used to show the direction of the movement. Okay, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin daw, pagka gumamit daw tayo nitong mga directional verb natin, like ikimas, kimas, kairimas, modorimas, anong mangyayari? Anong mangyayari daw? Kailangan natin mag-particle he to indicate the direction of the movement. Kung saan ka pupunta, kunyari ikimas, saan ka pupunta? Sa supermarket, supa, gano'n. Then kimas, saan ka dumating, yung mga gano'n. Kairimas, saan ka umuwi, gano'n. Then modorimas, saan ka bumalik. Then ilalagay natin do'n sa place kung saan tayo nagpunta niyan or saan yung direction ng movement natin is particle he or particle ni. Okay, may different uses yung particle he saka particle ni po na sinasabi natin. Like I said po last time, no, pag specific po yung pupuntahan natin, particle ni. Then pagka broad or malawak po yung pupuntahan natin is particle he po, no. Okay, pero yung ano diyan, yung paano ba dito, in general, no, kung gusto mong hindi na magkamali, particle he, wala nang problema. Kahit alin naman sa dalawa gamitin mo, walang problema. Pero kung be specific ka talaga kung ano yung lugar na pupuntahan mo or kahit alin dito sa mga verb ang gagamitin mo is 'yan, wala naman po siyang problema 'no. Pagka specific yung gusto mo particle niya ang lagay mo 'no. Okay, yung interrogative natin is dokohe. The interrogative dokohe is used to ask where the agent of the action is headed to. Okay 'no? Kung saan pupunta yung tao na yon, pagtatanungin natin dokohe 'no. Okay, proceed tayo sa ano sample 'no. Ashita, doko ikimasu ka? Ashita, doko ikimasu ka? Anong ibig sabihin nun? Bukas daw, dokohe. Ito yung interrogative natin. Sulat natin sa interrogative natin to, dokohe. Okay? Mag-a-ask to kung saan papunta po, no? Pero ano pa din niya, magdidiferensya pa din kung ano yung verb na gagamitin niya. Okay, no? Then yun nga, tinatanong daw kung saan siya pupunta bukas, no? Then, ang henji niya or reply niya, ashita, Tokyo he, ikimasu. Okay, bukas daw is, magpupunta daw siya ng Tokyo, no? Okay. Yan po yung basic uses ng particle he natin, no?
Okay. Okay, second natin. The directional verb ikimas is used when going away from the place where the speaker is. Okay. Kimas is used when coming to where the speaker is. Okay. Kairimas is used when going home to one's own house, no? Hometown, country, kunya, difference yan, no? May mga iba't iba yan, no? Okay. Then modorimas naman, on the other hand, is used when the speaker will come back to a place where he or she were have just been, no? Okay, ano ibig sabihin nun? Isa-isahin natin. Like I said po kanina, no? Pag sinabi nating ikimas, ang pag-uusapan natin, anong mangyayari dyan? Pag ikimas, pag si speaker or yung sino yung gagawa ng action is aalis sa lugar na pinupuntahan niya. Ang mangyayari naman, kung kimas naman ang gagamitin mo, to come naman, andun siya sa lugar na pinuntahan niya. Then, yung kay Rimas naman, uuwi yan sa isang bahay, country, hometown, mga ganyan. Kay Rimas ang ginagamit doon. Kunya, Uchihe kay Rimas, Philippine ni kay Rimas, mga ganon. Depende sa atin kung anong paggagamitan natin. Then, ito naman, pinakamadali is yung Modorimas, bumalik ka sa pinanggalingan mo, no? Doon gagamitin. Kunya, babalik ako, may naiwanan ako. Parang ganon. Yun yung mga uses niya, no? Okay. Yan yung uh, different uses ng apat na directional verbs na tinatawag natin, no? Okay. Kesa PNTChe, kuji ni kimashita. Okay, ibig sabihin nito, nung pinag-uusapan nila tong bagay na to, andun na siya sa school. Kasi kimashita na yung ginamit niya, no? Okay, tukang kasi yan, no? Okay, I came to PNTC at 9 o'clock this morning, no? Then, ato de, supahe ikimasu. Okay, later daw, no, pupunta daw siya sa supermarket. Ito dito, supa, then particle he, ikimas. Kung saan yung direction ng place na pupuntahan, syempre, andun tayo sa place, then particle he, ang paparticle natin, no? Okay. Gogo, shichijigoro, okay? Uchihe, kairimas. Okay mo, around mga 7 daw, no? 7 p.m., no? Isin niya daw, no? Isuuwi daw siya, no? Okay. Then, Choto, Kyoshitsue, modorimasu. Okay, no? Okay. Ano daw, no? For a moment, ang ibig sabihin nito, no? Okay. Then, yun nga daw, babalik daw siya sa classroom, no? Okay. Yun yung apat na different uses ng ano, no? Ng, ito, yung mga directional verbs nga po ang tinatawag natin. Bali, ano ang mangyayari dito, dalawa yung pattern natin dito, or tatlo. Ito, particle he, syempre, lalagyan natin yan sa place kung saan yung papunta itong mga directional verbs natin. Then, ang isang topic natin is itong interrogative natin ng dokohe. Ito yung pantanong kung saan pupunta. Then, ito naman yung apat na directional verbs po natin, no? Okay po. Okay, tuloy-tuloy lang po muna tayo, no? Okay. Although the verb used in the question is normally kimaska, okay, the answer is not limited to the same verb. Okay, ano ibig sabihin nun? Kunyari, sinabi natin, kadadating lang nung tao na yon, no? Kadadating lang nung tao na yun, then naalis na naman. Then, syempre, tatanong mo, nabigla ka, kadadating mo naalis ka na naman, sasabihin mo, saan ka pupunta? Syempre, ang gagamitin natin na verb doon is ikimas. Doko ikimas ka. Then, pwedeng ang gamitin mo dito, Kyoshitsue modorimasu. Kyoshitsue modorimasu. Babalik lang ako, wait lang, babalik lang ako ng classroom. Hindi laging pag sinabi nating ikimas, ang tanong is dapat ang sasagot din natin sa sa verb natin ay sa henji natin or reply natin is ikimas din. Pwede natin gamitin tong mga ibang mga verb natin, mga directional verb, no? Okay, yun po yung sinasabi dito. Ayan, no? Nakita natin, no? Okay. Although the verb used in the question normally is ikimas ka, no? Kung saan niya pupunta yan. Usually, ganyan yan, no? The answer is not limited to the same verb, no? Hindi laging ikimas ang i-reply natin. Okay, no? Senshu no doyobi ni doko ikimashita ka? Okay, tatanong niya, last week daw ng no? Last week daw ng Saturday, no? Okay, no? Saan daw siya nagpunta, no? Makita natin dito, remember pa natin yung time 1, no? Time 2. Napagigitaan niya yung no, particle natin na no? Bali, yung pinakamalaking time, then sunod ng particle no, then sunod dyan yung sumunod na time, no?
Then eto specific time natin or particle ni, usually 'pag may particle no tayo, yung sumunod na time natin is lalagyan natin ng particle ni. Then 'pag single naman niyan, kunyari sensu lang, okey na tayo hindi mag-particle diyan. Pero kung eto is kunyari, may numerals or specific time, kailangan natin mag-particle ni po diyan. Okay. May numerals or numbers po na tinatawag natin, no? Then ano sabi niya, "Sensu no Doyobi ni doko ikimashita ka?" Saan daw siya nagpunta last week? Ng Saturday, no? Okay. Anong reply niya? Omitable naman kasi 'to, no? "Sensu no Doyobi ni kyokai he ikimashita." Okay, nagpunta daw siya ng, um, yun ang ano daw ng church, no? Last week daw. Okay. Sensu no Doyobi ni PNTC he kimashita. Okay, no? Sensu no Doyobi ni uchi he kairimashita. Okay, no? Yun. Mga different uses yan, no? Okay. The particle ni can also be used in replacement or particle he. Like ito yung sinasabi ko sa inyo last time, no? Okay, kanina din, no? Reigetsu, doko ni ikimasu ka? Okay. Reigetsu, Hiroshima ni ikimasu. Okay, no? Pwede siyang pampalit, no? Okay. Then ito, usually, no, pagka gagamitin yung particle ni dito, specific yan. Yung pupuntahan nyo, i-indicate nyo. Okay. When the subject is not going anywhere, doko ni mo, doko he mo, and doko ni mo. Okay, no? Is used followed by a negative verb. Kunyari, sinabi sa'yo, ay tinanong sa'yo, saan ka pupunta? Hindi ako pupunta kahit saan. Ang ibig sabihin nun is, doko ni mo, doko he mo, then doko ni mo. Ay, doko he mo, and doko ni mo po, no? Then after nito, yung doko ni mo, then verb natin na negative po ang ilalagay, followed by a negative po na verb natin. Kaya ang mangyayari dito, kunyari, tinanong kita, saan ka pupunta bukas? Doko ni mo ikimasen. Ibig sabihin, no, negative yung nilagay ko na ikimasen, then ang meaning ng doko ni mo is anywhere, di ba? Ibig sabihin nun, hindi ka pupunta kahit saan, no? Okay. Konshu no doyobi ni, okay, dalawang time din to, no? Particle no, pinagitna niya yung time, then particle ni. Dokoe mo, ikimasen. Okay, no? This week daw ng Sunday is hindi daw siya pupunta kahit saan, no? Doko ni mo or doko mo, no? Ito, pwede natin i-replace dito, no? Okay, yan yung uses pagka yun nga, gagamit tayo ng or gusto nating sabihin ng wala kang pupuntahan kahit saan. Okay. Okay. However, the particle mo, yes po. May question po ba? Yes po. May question po. Okay. However, the particle mo can also be used for a positive verbs to indicate that the subject went not only to a single location, but also to another or some other location. Anong ibig sabihin nun? Para lang tayo dyan magsasabi ng ano, hindi lang ako nagpunta sa ganito, nagpunta din ako dito. Then anong gagawin natin doon? Okay, tingnan natin sample, kino, ginko he, ikimashita. Okay, nagpunta daw siya kahapon sa ginko, then yubinkyo kuhe mo, ikimashita. Okay, nilagay niya doon, he, then particle mo, dinagdag niya lang. Okay, yun lang yung use doon, no? Lalagyan lang natin ng particle mo para indication na also din, no? Nagpunta din siya doon. Okay. Okay. This sentence can also be shortened as follows, no? Kino, ginko to, yubinkyo ko, ikimashita. Okay, ano ibig sabihin nun? Yung particle to dito, ang ibig sabihin niya is end. Sulat po natin sa mga particles natin. Particle to is end ang meaning niyan sa English, no? End. No, pinagdikit niya yung dalawang place, then after that is eto na, next particle is particle he, kung saan siya nagpunta, no? Ganun lang po siya, no? Kino, ginko to, yubinkyo kuhe, ikimashita. Okay. Okay, eto yung last topic natin about dito, no? Sa mga directional verbs natin, no? Okay, last topic po natin dito is yung doko ka, which means somewhere, no? In English, can be used both in confirmation question and declarative sentence, no? Pag magtatanong, no? Okay, or magde-declare tayo ng isang bagay. Yasumi ni doko kahe ikimasu ka? Okay, nagtatanong niya, no? Nagtatanong, no? Okay.
Ibig sabihin nung dokokahe diyan, somewhere ang ibig sabihin niyan. Nagtatanong ka, be specific kumbaga or, gusto mong itanong sa kanya kung saan talaga siya pupunta. "Hi, Kyoto he ikimasu." Okay, pupunta daw siya ng Kyoto. "Iie, dokoe mo ikimasen." Ito yung negative version siyempre. Dokoe mo, ginamit niya 'no. Hindi daw siya pupunta kahit saan. Siyempre 'pag gumamit tayo ng dokohe mo, doko ni mo, at doko mo is negative yung gagamitin natin na verb sa last po. Okay, yan yung mga topic natin about po dito sa ano 'no, sa dito sa, directional verbs natin 'no, particle ni saka particle he po. Okay, explain ko po ulit 'no, isang mabilisan lang na explanation ulit 'to. Okay. Ikimas, kairimas, and modorimas. Ang meaning nito is kimas is to go, kimas to come, kairimas is to go home. Pwedeng ano, pwedeng bahay, pwedeng bansa mo, pwedeng hometown, yan. Then modorimas, kung saan ka nang galing, gusto mong bumalik. Then ang gagamitin mong verb is yung modorimas. Then anong gagamitin natin na particle kung saan tayo pupunta or saan tayo babalik? Particle he, no? Okay, anong interrogative na, sensei? Dokohe. Okay, yan, no? Then puwede din natin gamitin diyan yung particle ni siyempre 'no, okay. Then after that 'no, 'yun 'no, hindi porket sinabing ikimas ka, ikimas din ang gagamitin natin na verb. Puwede tayong gumamit ng modorimas, kairimas pagka tinanong tayo kung saan tayo pupunta 'no. Then yung particle ni naman 'no, ginagamit naman 'to, usually sa specific na place na pupuntahan po natin 'no. Okay. Then yung doko mo, doko ni mo, dokohe mo, saan siya ginagamit? 'Pag negative, 'pag i-indicate natin na hindi ka magpupunta kahit saan po. Okay 'no? Then eto naman particle mo, 'pag i-indicate mo naman kung two places yung pinuntahan mo. Bale unang sentence lang, indicate mo lang, then ikimashita, lagay mo or ikimas. Then next one naman, pagka in-indicate mo yung place, particle then add ka lang ng mo, then ikimas or modorimasu, kairimasu, kahit alin dun puwede. Okay. Do'n and pagka pa-shorten naman natin, maglagay lang tayo ng particle to. Okay, anong ibig sabihin ng particle to? Pinapasulat ko po sa inyo kanina, and ang ibig sabihin po niya 'no, or at sa Tagalog 'no. Then doko ka, somewhere po ang meaning niya 'no. Okay. Okay, yun lang po yung topic natin 'no. Okay, dito po sa directional verbs po natin 'no. Okay, any question po dito? May mga hindi po ba naintindihan? Go ahead lang po, magsabi lang po. Okay, any question po? Sample po tayo. Sample po tayo. May mga hindi po ba naintindihan dun sa mga sinabi ko po? Go ahead lang po, magsabi lang po. Pa-explain po natin ulit. Medyo madami kasing topic natin about talaga dun, eh. Sunod-sunod din kasi siya. Pero umiikot lang din talaga yung topic dun para sa, mga directional verbs natin, then kung ano yung gagamitin na particle, then yung mga supporting natin na dokohemo, dokonimo, then dokuka, yung mga ganyan 'no. Yun lang naman tatandaan natin dun. Okay, any question po about dun, meron po ba? Sample po tayo.
Hindi po ba naintindihan yung topic? Dahan lang po, sabi lang po ako hindi naintindihan. Sample po tayo, go ahead po. Kahit alin po dun sa topic na yun, then kahit simple lang, gamitin lang natin yung place, then particle, then after nung particle natin, i-indicate natin kung ano yung verb na ilalagay natin. Kahit gano'n lang gawin natin. Makakita ko lang po na naintindihan niyo yung topic po natin. Okay, magtawag na lang ako 'no? Okay, sino po ba 'tong mga walang pangalan po? Then kay Sir Jose tayo, then 'tong dalawang walang pangalan po. Si Sir Jose saka po yung dalawang walang pangalan ang magagawa po. Wait lang po sensei, nagbubuo lang po ng ano. Sige, sige, go ahead lang sir. Sulat po natin yung kanina 'no, yung particle to and po ang ibig sabihin ng particle to natin dun 'no. Then sulat natin yung particle ni saka particle he po 'no, is para sa, place.
Naintindihan po ba yung topic? Nagets po ba? Okay, go ahead po, ma'am. Meron Sensei, po. ano, Ichiyobi ni Dokomo Ikimasu ka? Okay, Nichio ni Docomo ikimasu ka? Okay, nangyari dun, Sir Jose, 'no, gumamit ka ng Docomo. Ano ba ibig sabihin ng Docomo natin, sir? Sir Jose? Ano ibig sabihin ng Docomo natin? Ay, negative po. Negative yun, sir. Kaya pag ginamit natin, hindi siya pwede pang interrogative, sir, ha? Pwede siya pang answer, pero hindi mo siya pwedeng gamitin pang interrogative. Ang interrogative natin is yung doko ka o kaya dokohe ikimasu ka. Ganun yan. Makita natin dito, sir, 'no? Pag mag-i-interrogative tayo, makita natin may pwede tayong dalawang gamitin na ano, 'no? Unang-una natin, yung unang pinag-aralan natin, ang unang interrogative natin 'pag magtatanong is yung dokohe. "Dokohe ikimasu ka? Dokohe modorimasu ka? Dokohe kaerimasu ka?" Ayan, mga gano'n. Pero like sabi ko nga kanina, usually ang ginagamit talaga is ikimasu 'pag magtatanong ka saan ka pupunta, 'no? Okay. "Dokohe ikimasu." Then answerable siya ng kimasu, kaerimasu, modorimasu, kahit anong directional verbs natin, 'no? Okay na 'yan. Ano yung isa, Sensei? Then yung isa natin is yung doko ka, 'no? Nasaan na yun? Si doko ko? Ito pala sa baba, 'no? Ito yung pinaka-last natin, Sir Jose. Doko ka. Ano ibig sabihin nun? Somewhere, 'no? Okay. Parang, saan ka pupunta bukas? Parang gano'n, 'no? Are you going somewhere during the vacation, 'no? Okay, 'no? Parang pagtatanong pa din 'to, doko ka. Doko ka ikimasu ka? Parang gano'n. Yan lang yung dalawa nating interrogative 'pag magtatanong tayo sa, ng place ng pupuntahan po, 'no? Okay. Then eto yung ginamit mo kanina, sir, pang-answer kasi 'to, eh. Dokonimo, Dokohemo, and Dokonimo. Itong tatlo, 'no? Ibig sabihin niyan, hindi siya pupunta kahit saan. Sa Tagalog na lang po 'yun, 'no? Hindi siya pupunta kahit saan. Then sasamahan mo siyempre ng ano, ng verb siyempre, ng ikimasu, ganyan. Go ahead po, yung nagtaas po ng kamay na isa, go ahead po. Balikan na lang natin si Rosie mamaya. Sino po yung nagtaas ng kamay na isa? Wala po kasing pangalan, eh. Go ahead po. Sensei. Yes po. Sample lang po. Okay, go ahead. Raishun no Gitsuyobi ni doko e ikimasu ka? Okay, Raishu no Getsuyobi ni doko he ikimasu ka? Okay, anong reply niyo daw, ma'am? Raishun no Gitsuyobi ni koen e ikimasu. Okay, kohe ne ikimasu. Okay na. Okay na 'yan, ma'am. Thank you, thank you. Thank you po. Okay, isa po natin na walang name, go ahead po. Iba pa ba kung gusto mong example, go ahead lang po.
Okay na po ba, Sir Jose? Okay na po? Nagets po ba natin yung topic? Yung iba po, nagets po ba yung topic? Kung may mga gusto po kayo paano, go ahead po. Ipalinaw mga ganon, naguguluhan. Go ahead lang po. Kung gusto po mag-sample, go ahead lang. Si Sir Jose, okay na po Sir Jose? Sir? Ay, opo, Sensei. Ano na lang po, Sensei. Simplihan ko na lang po. Sige, gawin lang Sir, kahit simple lang, okay lang. Basta tama particle. Kiowa, Kyowa? Dokoe, Ikinta. Doko ikimasu ka? Ikimasu yan mama? Doko ikimasu ka? Okay. Ay, Kiowa, Nag-hi kayo Sir? Dokoe, Nag-hi kayo? Opo. Huwag ka na mag-hi dun Sir kasi ang tanong, hindi naman yung tanong mo is answerable by yes or no, di ba? Mag-hi lang tayo saka mag-iiye kung kinagko-confirm yung isang tao ng answerable by yes or no. Pero minsan, hi, pagka yung parang hindi natin narinig, kunyari, hi, sumimasen, mamuchi do onegaishimasu. Pagka gano'n, hi, yung pagka gano'n na react na parang hindi mo naintindihan. Pero yung hi na yes or no, hindi tayo magaganon. Kasi hindi naman ano eh, hindi naman nagko-confirm yung isang tao ng yes or no, di ba? Hindi naman answerable by yes or no yung tanong. Tinatanong kung saan ka pupunta, di ba? Kaya ang sagot doon, direct na tayo ng kung kung saan pupunta at yung verb na gagamitin natin. Go ahead po, sir. Yes, yes. Go ahead po, sir. Go ahead po. Nawala ka, sir. Nawala po yung boses mo. Hello? Wala kang audio, sir. Hello po. Hello, hello. Sir. Ano po sabi mo, sir? Okay. Teka lang, sir. Tanggalin mo lang yung hi, Kiowa, sir. Ayun yun. Kyowa? Doko ikimasu ka? Kiowa, Dokomo, Ikimasu. Okay. Kyowa, doko mo ikimasen. No? Hindi ka pupunta kahit saan. Okay. Tama yan, sir, na ginawa mo is negative yung dulo. Kasi sinabi mo na hindi ka pupunta kahit saan. Pero kung ginawa mo doon, doko mo, ikimas, syempre, mamamali na tayo dun, sir. Kasi positive yung ginawa mo, sabi mo hindi ka pupunta kahit saan. Pero yun nga, tama yung ginawa natin, sir. Dokohe, kairimasu. Dokohe, kairimasu. Ano po ito, ma'am? Dokohe, kairimasu. Ano po ito, ma'am? Dokohe, kairimasu. Ano pa ibig sabihin nito, ma'am? Grabe pa. Grabe pa kayo dalawa dyan, ah. Pinsan kayo, di ba? Dokohe, kairimasu. Gawin lang po, ma'am. Huwag kayong umiyak. Dokohe, kairimasu. Saan ka uwi? Kairimasu to. Medyo iba-iba kasi. Nagbalik-balik at Oshi kasi nalagay mo sa huli, ma'am. Hindi ko alam kung ano yan eh. Pero baka kairimasu to. Dahil mali yung ano mo, ma'am, yung spelling ng kairimasu, no? Ang spelling po ng kairimasu is K-A-E. K-A-E. Kairimasu. Kairimasu. Okay. Then ka. Pag sinabi mo to, yung dokohe, then mali din yung himo, ma'am. Dokohi kasi. Dokohe po yun. H-E po yun, ma'am. Hindi po H-I, no? Dokohe kairimasu ka. Saan ka uuwi? Ang ibig sabihin, no?
Raishu doko ni ikimasu ka? Okay, pwede yan, ma'am. Next week, saan ka pupunta? Okay, tama, Melanie. Pwede yan. Then, pwede mong sagutin yan. Papalitan mo lang yung yung doko ng ng place, then Raishu, then place ni ikimasu. Gano'n lang. Tatanggalin mo lang din yung ka saka yung doko diyan. Raishu, Parawan ni ikimasu. Okay ka? Pwede yan, pwede yan. Yung anong pangalan nito nun? Nakalimutan ko yung dalawa eh. Ito magkasama to sa bahay yata itong dalawa. Ano po yun, ma'am? Yung ginagawa mo kanina, ma'am? Wala na si ma'am. Okay na po ba? Naintindihan na po ba? Naintindihan na po? Si ma'am kanina, yung kanina, naintindihan na po? Okay na, ang dapat lang naman kasi tatandaan natin dito, no? Yung particle he, saka particle ni, ilalagay mo siya kung saan ka pupunta. Siyempre, place, di ba? Di ba? Alam ko pumunta ka po doon sa tao, pero minsan kasi nagagamit natin na pupunta ako kay kay Ma'am Zenny. Punta ako kay Ma'am Zenny. Pero hindi naman talaga siya place, 'di ba? Sa Tagalog kasi meron tayong gano'n eh. Pero yun nga, sa English naman kasi place talaga ang gagamitin natin diyan or sa Nihongo talaga. Then pag after ng place, yung particle he, then bahala ka na kung ano yung gagamitin mo dito na mga verb natin, kung ano yung pangtatanong mo. Pero usually yung pinangtatanong diyan ikimas talaga, no? Then yun nga, yung apat, no? May different uses siya, no? Then eto dokohe mo saka dokoni mo, pagsasabihin natin na hindi ka pupunta kahit saan. Then negative yung verb na gagamitin natin na ikimasu, modorimasu, ganyan. Kaya ang lalagay mo diyan ikimasen, modorimasen, kairimasen, yung mga gano'n. Then yung particle mo, to indicate yan na also din yan, no? Yung sasabihin mo na nagpunta din ako sa ganito. Hindi lang doon ka nagpunta, nag-add ka pa ng isang place, no? Then idadagdag lang natin, bawal tayo magbawas diyan, idadagdag lang natin dun sa he, dadagdagan lang natin ng mo. Then maikling version niya, yung at na tinatawag natin or end sa English, no? Sa bangko at sa Yubinkyoku, no? Okay, bank and post office siya nagpunta, no? Okay, yan yung maikling version niya. Then after nun, yung particle to natin, then yung sa pangalawa natin, no, na places, doon na natin ilalagay yung he. Or sasabihin, paano naman kung apat, paano kung 10? Walang problema dyan, mag-to ka lang na mag-to. Then doon sa pinaka-last part mo or pinaka-last na place mo, pinakadulo, doon ka magka-particle he. Then yung verb mo, ikimasu, modorimasu, kairimasu. Then interrogative natin, dalawa. Ayan, no? Itong isa yung dokohe, saka yung dokoka. Okay. Yung dokoka natin, yung summer po yan, no? Okay. Okay po ba yun? Gets na po yun, yung topic natin sa taas? Okay na po? Yung kanina, yung naguguluhan. Okay, sige, proceed na tayo. Okay, this time naman, no, isulat niyo yung mga particles po, no, na sinasabi ko like kanina, yung particle to, then particle ni, saka particle he, no? Sulat po natin. Kasi sunod-sunod po na particle ang pag-aaralan natin, no? Okay, this time naman, no, particle de. Isulat mo natin sa notebook natin na particle de, no? Ikimas, kimas, and kairimas. Kasi ano po ba yan? Na sinasabi mong vehicle de na yan. Ibig sabihin yan, kung ano yung ginamit mo pang or ginamit mo pa punta sa isang lugar is particle de ang gagamitin mo. Ano? The particle de has a various uses, no? One of them is to indicate what kind of transportation was used to go to a place, no? Okay, I think mga nasa apat na yung particle na dyan na nasulat nyo. Andyan yung language de, then andyan yung sa counters de natin, na to indicate na kung ilang piraso yung binili mo. Then, andyan pa yung natin, yung place of action particle de. Then, ano pa ba isa? Nakalimutan ko isa. Meron pa isa kayong na topic. Then, ito, panlima na to. Panlima na na particle de na isusulat nyo dyan sa notebook nyo. Then, ang gagawin natin dito, vehicle de.
Kung ano yung ginamit mo papunta doon sa lugar na yun, kahit mapakalesa, mapaganyan, kahit anong ginamit mo, mapabike, after nung vehicle, maglalagay ka ng particle de, then directional verbs natin, no? Ganun po siya. Okay. Then, second tayo. When asking what vehicle was used to perform, no, to perform the action, the interrogative nanide or nande is used. However, the interrogative nande can mean why in several cases, no? Sisi, ano ibig sabihin niyan, sensei? Pag magtatanong tayo sa tao, anong gamit po papunta dito? Di ba? May question tayo na ganyan, eh, no? Sulat natin to sa interrogative natin, itong tatlong to. Sa interrogative natin na notebook po, no? Okay. Para paalam natin pag magtatanong tayo. Sulat po natin to. Okay, ano ibig sabihin nitong dalawang to? Nanide, saka nande. Ito yung pag magtatanong tayo kung ano yung gagamitin na sasakyan. Kahit alin dito sa dalawa, parehas lang yan. Pero, may pero tayo dito. May same na ano kasi siya, interrogative, na ang meaning is why. Pag nagtatanong tayo, bakit ganyan? Bakit ganito? Ayun yung nande. Nande desu ka? Nande, so nakuto natin mas ka? Okay, no? Yung mga ganun na case, no? Ba't nangyari ang bagay na yan? Nagtatanong ka. Yun yung nande. Kung ako ang tatanungin, sisi, ano maganda gamitin dito sa dalawa? Siyempre, yung nanide. No? Kasi ano hindi siya same dito sa isang to. Baka kasi magkaroon ng ng conflict pag ginamit natin to, hindi maintindihan ng kausap natin, no? Okay, mas okay. Pero sasabihin ko sa inyo, parehas yan. Wala namang kaso kahit anong gamitin mo sa dalawa, no? Okay, sulat natin vehicle de, no? Okay, mode of transportation. Then eto, sulat natin tong tatlo sa interrogative naman na page po natin. Okay. Okay, proceed tayo, no? Mainichi nani de PNTC kimasu ka? Okay, no? Ano ibig sabihin nun? Ano daw ginagamit niya pupunta sa PNTC sa araw-araw? Then, ano sabi dito? Mainichi tricycle de PNTC kimasu. Okay, no? Ginagamit niya daw sa pang-araw-araw pupunta is yung pagdating is yung tricycle daw, no? Then, anong ginawa niya dito? Di ba nani de? Inumit niya lang yung nani, pinalitan niya ng vehicle. Vehicle de ang nangyari. Huwag niyo kakalimutan yung particle de dyan, no? Vehicle de. Okay. When walking, no vehicle is used. No? Isipin niyo, sisi, paano naman gagawin natin dito pagka sinabi mo lang na nagpunta ka dito, naglakad ka lang papunta. Ayun, may gagamitin tayo dyan, no? Particle de is not necessary. Okay lang na hindi tayo gumamit dyan. Pero may verb tayo. Aruite is used, no? Okay. Paano natin gagamitin yan, sisi, yung aruite na yan? Idudukso mo lang dyan sa ikimas, yung mga directional verb natin na sinasabi kanina pa, no? Idudukso mo lang yung aruite ikimas, aruite modorimas, aruite kairimas. Ganun lang siya, no? Mainichi uchihe, aruite kairimas. Okay, everyday daw, no? Umuuwi daw siya nang naglalakad lang, no? Aruite ikimas. Kairimas pala, sorry. Okay, no? Ang mga dapat natin tandaan dito, okay? Vehicle de, unang-una isulat natin yan, no? Particle de, vehicle de. Okay. Mode of transportation, no? Okay, sulat na lang natin yan. Vehicle de, mode of transportation. Then, eto, sulat naman natin ito sa interrogative na page natin, itong tatlo, okay? Then, after that, eto, may konting lang, pasingit lang yan, no? Kasi paano pagka naglakad? Yun lang, no? Yun lang ang dapat natin tandaan dyan. Sulat po natin yan, ha? Okay, no? Sensei, ano yung tatlo? Nanide, nande, tsaka Yes. Saka, nandito ulit, ma'am. Kasi Ano, ma'am ano nande siya, ma'am? ulit. Iba yun, ma'am. Iba yung ibig sabihin niya. In-indicate niya lang dito, ma'am. Kasi nanide, saka nande, parehas lang po siya, ma'am. Hmm. Na kung ano yung tinatanong, kung anong vehicle yung ginamit niya papunta doon sa isang lugar. Then, yung nande kasi dito na isa, ma'am, why ang ibig sabihin niya? Kunyari, bakit ka absent? Nande, Yasumi mashita ka. Yasumi is, yan, ma'am, yung tulibang gano'n na hindi pumasok, no? Tinatanong kita, ba't ka umabsent? Nande, Yasumi mashita ka? Ganon, nande yun. Pag nagtatanong tayo, why ang ibig sabihin niya. Kaya isulat natin doon, doko tuloy. Nanide, saka nande, parehas, ang meaning niya is,
mode of transportation tinatanong natin. Then yung isang nande is Y po ang ibig sabihin. Thank you po, Sensei. Okay, thank you. Sample po tayo. Go ahead po. Punta tayo kay Ma'am Reyes, saka kay Ma'am Mercedes, saka kay Ma'am Zenny. Yung iba gusto mag-sample, go ahead lang din po. Okay, go ahead po, ma'am. Go ahead po. 今日はバスで会社へ行きます。 Yowa, basu de, kaisha e ikimasu. Okay, ginamit ni ma'am doon na, na vehicle is basu, no? Then, kung saan siya nagpunta, particle he, ikimasu, no? Okay. Thank you, ma'am. Tama po yan, no? Pero kung ginawa ni ma'am doon, no? Kyowa, basu he, kaisha de, ikimasu. Ang ibig sabihin, no, nagkabaliktad doon. Sinakyan mo is yung, yung company, then ang pinuntahan mo yung bus. Okay, ganun ka-importante yan, no? Yung particle natin pagka nagkabali-baliktad. Mag-iiba yung meaning. Kaya dapat, tandaan natin, isulat natin bawat particle na na-encounter natin para by next time, alam natin kung ano yung accurate na or yung designated talaga na particle para sa kanya. Like eto, yung na-encounter natin dito, pang-lima na particle day yan. Vehicle day ang sulat natin. Kahit po, sample po tayo. Yung mga tinawag ko po kanina. Nag-gets po ba yung topic natin?
Okay, any question pa po? Meron po ba bago tayo proceed sa second topic? Meron po ba? Okay na po ba? Okay na po yung topic natin? Or may nagagawa pa ng sample? Go ahead lang po. Okay, okay na po may topic natin? Pwede po na po mag-proceed na sa susunod? Okay na po ba? Okay, let's proceed na po, no? Kung ayaw niyo po mag-sample, okay lang din, no? Wala po problema. Okay, proceed na po tayo dito, no? Okay, so number 3 natin, vehicle ni norimas, saka vehicle o orimas. Okay, last time to, kung andito yung mga tao last time, no? Yung mga umatid sa akin last time, is na-explain ko na tong particle ni norimas, saka vehicle o orimas. Okay, remember nila yan, no? Okay, so ba't natin inungkat tong vehicle ni, saka vehicle o orimas? Kasi meron na tayong vehicle kanina eh, baka malito kayo eh, no? Eto, yung norimas, saka orimas, no? Ba't siya sinama sa topic natin? Kasi yung norimas, saka orimas po, na verb natin is meron siyang fixed particle po, na tinatawag na particle ni, saka particle o. Okay. Vehicle ni, norimas, vehicle o, orimas. Okay. Not all verbs are used the particle de. Like sabi nga dito, hindi lahat ng verb daw is gumagamit ng particle de to indicate the vehicle, no? Okay. The verb norimas, which means to ride, no? Sasakay ka sa isang sasakyan, no? Is use the particle ni, no? Fixed particle niya, may mga ganito po talaga tayo ng mga verb na tinatawag natin is fixed particle po, no? Okay. Particle ni daw ang ginagamit, vehicle ni norimas. To indicate that the subject will get inside in a certain vehicle, no? Yung sumasakay, kahit ano yan, kahit ano sasakyan niya, walang problema. The interrogative nanini is used to ask what to ride, no? Okay, nanini, okay. Pwede yan. Kung ano yung sasakyan, ano sasakyan natin, ganun. Ganun yung gamit niya, no? Okay. Proceed tayo sa ano natin. Kyowa, nanini, norimasu ka? Okay. Ito yung interrogative pagka ginamit natin yung norimas na interrogative natin. Pero kung ang nangyari dito, ikimas, kyowa, yung gagamitin natin, nanide. Siyempre, pag nanide or nande, ang gagamitin natin, ang verb na gagamitin natin doon is yung ikimas, kimas, modorimas, mga ganyan. Pero ibang usapan, pagka norimas ang question natin or interrogative natin, nanini ang gagamitin natin doon. Okay, hindi nande or nanide. Nanini ang gagamitin natin. Kasi, bakit? Fixed particle kasi ng norimas is yung particle ni. Kasi ang gagawin mo dyan, uumit lang mo lang yung nani, ititira mo tong particle ni, ilalagay mo dito yung vehicle. Kaya no, kanya, kyowa, nani ni norimasu ka? Okay. Densha ni norimasu. Okay. Nilagay niya dito, sasakay ako ng densha. Ganun lang naman siya, no? The particle de for this verb is used to indicate the place where the subject will do the act of riding on a vehicle. The interrogative use is dokode. Okay, anong ibig sabihin niyan, Sensei? Kasi last time, no, meron tayong particle de para sabihin kung ano yung ginamit na sasakyan. Iba yung ginamit, iba yung sasakay, di ba? Kasi may fixed particle to. Pag sinabi mong, ginamit, eto yun. Pero pag tinanong mo kung anong ginamit mo sinakyan, is nani, ni. Eto kasi yung verb na ginamit niya, yung norimas, no? Kaya ang gagawin mo dyan, nani, ni, particle ni ilalagay mo sa vehicle.
Then sisi, ano naman yung particle de na sinasabi nito? Etong particle de, parang place of action lang ang gagamitin natin dyan. Kung saan sumakay at kung saan bumaba yung tao. Kunyari, ano ba usually yan? Bus stop, ganyan. Mga ganon. Mga train station, dun ka bumaba sa train station na to, mga ganon usually yung pinagagamitan niya, no? Okay. Doon nangyari yung action. Parang ano din yan, place of action pa din yan. Usually, ganun pa din, no? Okay. For this verb is used to indicate that the place where the subject will do the act of riding on vehicle. No, ito, no? Kung saan siya sumakay, no? Na lugar. The interrogative use is doko de, no? Okay. Ayan, kung saan, no? Doko de norimasu ka? Okay, may yan. Takoshi o doko de orimasu ka? Okay, no? Saan daw siya bababa, no? Okay. Particle o, kung saan ka bababa. Saan siya bababa? Sa taxi. Yung place, particle de, no? Okay. Kung tinatanong kung saan siya, yung lugar na pagbababaan niya. Okay. Kung ano yung vehicle, particle o. O, kasi orimasu ang ginamit natin na verb. Dalawa lang naman yan. Norimasu lang saka orimasu, no? Okay. Takoshi o, then Takoshi no riba de orimasu. Okay, ano sabi doon? Ano yung Takoshi no riba? No riba po, ang meaning ng no riba is um, station, no? Station ng taxi to, no? Okay, babaan, sakayan, mga ganyan. Okay. Doon nga daw, ayan, particle law pa din. Kung saan siya bababa na sasakyan. Then kung saan naman nangyari yung action, yung pagbaba niya at pagsakay. Then orimas, pagbaba ang ginamit, no? Particle de. Okay. Particle de, ito nakita natin, no? Okay. On the other hand, the verb orimas, which means to get off, to descend, indicates that the subject is moving away from a vehicle. Like nga, kunyari, sa Tagalog na lang tayo, bumaba, kumbaga, sa vehicle na sinakyan, no? Okay. Thus uses the particle o or kara after the vehicle use. No, pwede din kara ang gamitin natin pang ano, pang palit dito sa o, no? Okay. Like norimas, the particle des is also used to indicate the place where the subject will do the act of getting off a vehicle. Same lang siya, no? Kung sa kabababa na place, particle de pwede. Ito, ginamit naman dito kanina. Okay. Pwede siya sa norimas, saka orimas, no? Sugino ekide. Okay yun. Next station daw, no? Doon daw siya sa next station, particle de. Then siya, orimas yun. Doon daw siya bababa sa next station, no? Okay, no? Ano bababa niya? Particle o yung vehicle. Then ito, then siya kara o rimas. Okay, no? Pinaltan yung o, ginawang kara, either dyan, wala namang problema po, no? Okay, ano? Ito, ekide, then siya ni norimas. Okay, ito, station to, yung buong yan. Ano, ekide. Then siya ni norimas. Kung saan siya sumakay? Particle ni. Kung saan place siya sumakay? Particle de. Okay. Then ekide, then siya o, orimas. Yun. Kung saan siya bumaba, particle de. Sa station sa Cebu. Kung saan siya ano, bumabang sasakyan, particle o. Then after that is yung verb natin na orimas. Okay, yan yung gamit nito. Yung norimas at orimas po natin. Bali fixed particle po siya. No? Medyo mahaba lang ang explanation. Pero yun nga, madali lang din naman intindihin to. No? Any question pa about dito?
Sulat po natin to ah. Okay, yan po yung mga gamit niya, no? Kahit alin naman dyan sa sulat niya, wala nang problema. Okay. Okay, sample po tayo. Go ahead lang po. Kay Ma'am Melanie tayo, kay Sir Jose, sa kay Ma'am Zenny. Try po natin. Sundin niyo lang to, yung pattern lang ginawa ko. Madali lang naman yan. Magbigay lang tayo ng anything na noun. Anything na noun na place. Then anything na noun na vehicle. Then ang gagamitin naman natin dyan, yung verb natin. Nokimas saka nokimas. Mamili na lang tayo dyan. Madali na yan, papalitan nyo na, sisingitan nyo na lang ng ano yan. Mga noun yan. Go ahead po. Kung may question po, go ahead lang din. Kung may gusto pang linawin, go ahead lang din po. Okay na, sample tayo. Okay, no, like I said po kanina, explain ko lang to. Ito na lang yung mga sinulat ko dito sa gilid, sir. Tignan mo na lang, Sir Jose, no? Okay, sinabi ko dito, place the where the action to get up or and ride, no? Ilalagay natin, kung ang verb natin is norimas, saka yung norimas, saka yung orimas na to get up, no? Then to ride, no? Ang mangyayari, kung saan nangyari yung action, particle de. Saan ba yung mga pinangano yan? Sa mga station, bus stop, ganyan. Ganyan yung mga ginagamitan natin ng vehicle. Ay ng place de, no? Yan, usually dyan. Kung saan ka boba, basta kahit saan dyan. Kunya, sa intersection ka boba, wala ang problema, no? Kung saan ka boba. Basta dun may indicate yung particle de mo. Then, after that, ano yung nakalagay natin? Vehicle ni norimas. Kung saan ka sumakay, or kung saan ka sasakay, particle ni. Then, isa naman natin na verb, vehicle o okay mas naman, kung saan ka bababa, particle o or kaka. Pwede din yung kaka natin yan. Particle o or kaka, kung saan kang vehicle bababa.
or descend, kung ano man ang ibig sabihin niya, no? Orimas, no, ang gagamitin natin. Then ang ano natin diyan, ang gagawin natin, ang tamang jumbang or pagkakasunod-sunod niya, no? Or kahit magkalabo-labo 'to, basta tama yung lagay natin ng particle, walang problema 'to. Place, kung saan nangyari yung action ng pagbaba or pagsakay, particle de. Then vehicle o kara, kung ang pag-uusapan natin is pagbaba ng sasakyan o rimas. Then place, de, kung saan tayo bababa or kung saan tayo, kung nangyari yung action ng pagbaba or pagsakay. Then vehicle ni o rimas. Ay, sir, mali pala to. Wait lang. Wait. Okay, bali ganun lang siya na, sir. Okay na po ba, Sir Jose? Bali kunyari, sinasabi ko, pumunta ako sa company ko gamit yung bike. Okay. Bike ko de. Ay, sorry. Ano? Ano ba? Ay, kailangan kasi may sasakyan eh, no? Okay. Basutei de. Okay. Basutei is ano, no? Basutei is bus stop, no? Basutei de. Basu ni norimasu. Ibig sabihin nun, sumakay ako ng bus sa bus station. Ganon. Ay, sa bus stop pala, sorry. Quiapo de basu ni norimasu. Okay. Tama, Melanie. Okay, sa Quiapo ka sumakay ng bus, no? Ganun po ang meaning niya. Yung iba pa, sample po tayo iba. Eh, Napasent. Wait lang. Remove. Okay, any question po about dito? Meron po ba? Go ahead lang. May question po ba? Si Ma'am PB, may question po ba, Ma'am PB? May iba po, magsabi lang po kung may hindi pa naintindihan, gano'n. Sulat po natin, ha? Yes.
Any question po? Go ahead lang. Okay na po ba? Iba po, example po tayo. Go ahead lang po. Okay na po ba? Nagets po ba? Nagets po ba yung topic? Parang hindi po natin nagagets ata. Go ahead po, yung mga tinawag ko. Mag-reset po tayo. Okay na po ba? Parang hindi nyo ata nagigets yung topic. Tagamihara ekide. Okay, densha ni nakimasu. Okay, pwede ano? Okay, kung saan ka lugar na sumakay, particle de. Kung saan ang sinakyan mo, papunta doon, or kung ano sinakyan mo, kung saan ka mo pupunta, o no, kimasu nga gamitin natin. Tama yun, sir. Okay lang naman yun. Pagkakasunod-sunod. Basta ang importante dito ay sulat nyo yan. Ito yung sinulat nyo kanina, ano, yung particle ni, saka particle o, kakaganyan. Sulat nyo po yan sa mga particles natin. Kung sipagin mo kayo, magtuloy ng N4, magagamit nyo po talaga yan. Kahit hindi lang, kahit dito na sa N5, gamit na gamit nyo yung mga particle na yan. Tokyo Ekide, Densha o, okay, mas okay. Pwede yan, ma'am. Pwede ito, Sir Jose. Okay, ganyan lang naman, no. Sundin lang naman natin, place, vehicle o, or vehicle ni, then orimas or norimas. Ganun lang naman. Huwag po muna natin pahirapan yung sarili natin, no? Maikling sentence lang muna yung gawin natin. Okay, let's proceed na po siguro sa susunod na topic natin, no? Okay, susunod na topic natin. Ano ba yung topic natin sa susunod? Yung
masyo na sinasabi natin, no? Okay. Kumbaga alam naman natin yung ano, 'di ba, yung past form or present form natin ng verb natin na tinatawag nating mas, no? Okay, ano po ba yung dapat apat na ano na kind ng verb natin na mas form? Ano po ba yung apat? Ano po ba yung apat na verb natin na mas form? Ano po yun? Sir Jose, makasagot pa Sir Jose? Ano yung apat na verb natin na naka-mas form? Okay, meron ng isa, yung mas, present. Ano yung present negative natin na mas form? Ano po ba yun? Masen. Okay, masen. Yung past natin, ma'am? Past negative? Masta. Past negative po, ma'am. Ay, Past hindi. negative. Past negative. Masen desta. Okay, masen desta. Then, yung past positive? Mashta. Masta. Okay, mashta, no? Okay. Okay, ba't ko nasabi yun, no? Okay, although, ano naman siya, no? Hindi naman siya masyadong related dito. Pero baka malito kasi kayo, no? Then, etong masyo, hindi siya related sa kahit anong sinabi ko na doon sa mga mass form natin, no? Okay, meron siyang ibang meaning na para sa kanya, yung masyo. Okay, ang nangyari dito, yung masu, or gawin na lang natin, omit na lang natin yung verb stem, then add natin tong masyo. Para wala nang lituhan. Omit yung verb stem, then add natin yung masyo. No? Ano ba ibig sabihin niyan, sensei, yung masyo na yan? Okay, ang ibig sabihin nito is, ano to, no? Nag-i-invite ka ng, kumbaga, no? Kunyari, kakain ka, no? Then, i-invite mo yung mga kasama, kakain tayo. Let's eat, parang ganon. Yun ang ibig sabihin niyan, let's eat, ganon. Kung ano man gusto mong gawin na action. Basta ang gagawin mo dyan, omit mo lang yung mas, then add mo lang tong masyo. Okay, ano ba meaning niya sa English? The function of masyo are volition. Okay, ano ba ibig sabihin ng volition? And invitation. Volition is ano yan, kagustuhan ng isang ng speaker, no? Parang ganon. Okay. Then yon, and invitation. Okay, doon siya ginagamit. Lalo-lalo na sa invitation, doon talaga siya ginagamit. No? Masyo, in this lesson, is used when the speaker is positively inviting the listener. Then alam naman natin, no, yung pag nag-i-invite tayo ng isang tao, di ba? Ano yung sinasabi natin? Paano tayo mag-invite? Basta mag-i-invite tayo sa isang tao, naka-negative lang, tama po, di ba? Kunyari, kakain tayo. Kunyari, isang tao lang i-invite mo. Tabi masen ka? Kunyari, no, tabi masen ka? Yun, kain tayo, parang ganon. Yun yung invitation sa sa Japanese, no? Hindi siya naka-positive sa nag-invite. Alam niyo kung bakit? Kasi may, dyan may dahilan sila kung ba't sa atin kasi, kain tayo. Positive tayo pag nag-invite eh. Dahil sa Japanese naman, naka-negative siya once na nag-invite. Bakit po? Kasi, iniisip lagi nila yung kimochi or yung feelings ng tao na i-invite nila. Like, kunyari, sinabi mo na naka-negative, syempre, may chance yung tao para tumanggi, kumbaga. Then, pag positive kasi, naka-positive way kasi siya, na parang mangyayari nun, parang wala na siyang chance na na tumanggi, kumbaga. Ganun, yun yung explanation nila doon, kaya naka-negative once na nag-invite. Then, eto naman, yung masyo, in a positive way, once na madami kang ini-invite, let's nga po ang gamit no? Yon. Eto yung ginagamit natin yung masyo, no? Positively, no? Inviting the listener to do something. It is used to respond positively to invitation. This is equivalent of the English let's. Sabi nga sa inyo, let's eat, mga ganon. Tabe masyo, ganon. Yung tabe mas, inumit mo yung mas, dinagdagan mo ng masyo, kaya naging tabe masyo. Ang ibig sabihin na nun, let's eat na po, no? Okay. Then, eto, no? May choto dito, no? Choto, QK shimasho. Okay, QK is ano yan, no? QK shimas is yung to take a break, no? Then, inumit mo yung shimas ng shimasho, then dilagyan mo ng masyo. Kaya naging shimasho. Okay. Then, kunyari, ang gawin naman natin, yung shimas naman, di ba? Ang i-omit mo lang, yung su lang, then palta mo ng syo. Either doon, wala namang problema. Pero para hindi tayo malito talaga, kunin na lang natin yung verb stem, then after nun, dagdagan natin ng masyo. Okay. Hi, QK shimasho. Okay, no. Yan. Ito yung reply niya.
Masho din ang reply niya, no? Soshimasho. Okay, let's do that, no? Pag sinabi natin soshimasho. Soshimasho, let's do that. Okay. Ano nga ba ibig sabihin ng choto, no? Okay. However, when declining an invitation, choto kasi is ano yan, no? Pang saglit lang, pang a moment lang ang gagawin, ang ibig sabihin ng choto. Pero may isa pang choto kasi na ibig sabihin, no? However, when declining an invitation, choto is used to indirectly and politely show hesitation. The reason for declining may be omitted in this expression. Okay, ano ibig sabihin yan, Sensei? Ano ibig sabihin yan? Once na, kunyari, in-invite mo ko, no? Ang mga hapon kasi, no, bihira yan mag-invite talaga. Kahit 3 taon mo na yan kasama sa trabaho, kung hindi ka din niyang ka-close or kung hindi ka niyang tinutuhin talaga na katrabaho, hindi ka niya ni-invite. Unlike sa Pinoy, di ba? Kunya, may swimming, ganyan. May swimming tayo, tayo sasama. Ang mga hapon, hindi po ganon. Kung tropa ka niyan, doon ka lang niya isasama, doon ka lang niya papapasukin sa sakyan. Swertehan mo na pag mapupunta ka niya sa bahay nila, i-invite ka. Sobrang close mo na yung ganon. Then kung mapapunta mo nga sa inyo, yung sa inyo na nga lang, mapupunta mo sa apartment mo, iba na yun, ibang usapan na pang tropa mo na yung pagkaganon. Yun, ganun ang ugali ng Hapon, no? Okay, ngayon, anong usapan na to, Sensei? Ano yung gamit ng choto? Ba't mo sinasabi yung bagay na yun? Ngayon, syempre, ang Hapon kasi yan, ang isang goals nila, no? Once na unang nakita mo sila is first na impression sa'yo, last na yon. Yun yung isang goals nila. Okay, isa pang kaugalian nila, eto, nahihirapan sila, syempre, kunyari, nakakapalagay mo ng loob. Dahil kahit naman sa Pinoy, di ba, hirap tayo tumanggi minsan. Then ang Hapon, kung isipin nyo na lang, yung sinasabi ko kanina na bihira silang pumunta sa inyo, bihira silang magyakag. Then, pag nag-in-invite ka nila, iba na yung tingin sa inyan. Parang tropa na talaga, kaibigan na talaga yung turing sa inyan, no? Then, ang mangyayari, syempre, pag in-invite ka, may hiya ka. Kunyari, may schedule ka na talaga nung araw na yun, hindi mo na talaga kayang i-cancel. Then, eto nga, sinasabi niya, no, is used to indirectly politely show hesitation. Choto. Once na, kunyari, sabi, punta tayong bukas, mall. Sabi sa'yo ng Hapon. Once na, ang inuna mo sa pagsasalita is choto. Nagsabi ka ng choto, matik yan. Ano yan, dinidecline mo na yung invitation niya. Then, kung mapupunta man kayo ng Japan, no, once na-invite kayo ng mga Hapon, then, kakulos mo naman din talaga yung Hapon, then in-invite ka na one time, no? Then, kung kaya yung, gawa ng paraan yung isa yung na-commit na schedule is, mo muna, isantabi mo muna kumbaga. Ganun yung gawin mo. Then, sumama ka doon sa Hapon, kung kaya naman gawa ng paraan, no? Kasi like sabi ko nga sa inyo, baka last na invite na sa inyo, basta tumanggi ka. Ganon. Okay. Ito pa natin gagamitin na si Ashta. Otera, ikimasho. Okay, in-invite ka na. Punta tayo sa let's go to the Otera, yung temple daw bukas, no? Okay. Then eto, sumimasen, nagsusorry ka na, no? Sumimasen ga, choto. Then, pag after mo ng choto, or lagay mo dyan, sabi mo, choto yote garimas. Ibig sabihin ng yote is schedule, no? Choto yote garimas. Okay, pag matik na sinabi mo na yon, hindi na sila magtatanong yan. Pero kung kaklose mo yan, saan ka pupunta? Pag saan yung schedule mo? Pwedeng magtanong yan. Then doon mo sagutin. Ganon. Pwedeng ganon ang gawin mo doon. Then, usually naman, ang mga Hapon, hindi na nagtatanong yan pagka nagsabi ka na. Kasi ma-personal silang mga tao eh. Pag sinabi mo choto yote garimas, pag sinabi may schedule ka, hindi na sila masyadong nagtatanong dyan pagka may schedule. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga Hapon advance yan. Kunyari, niyakag ka niyan. Punta tayo sa temple. Usually, mga 2 weeks ahead yan, i-schedule na nila. Grabe sila mag-schedule. Kahit yung normal lang na tao sa kanila, makikita mo may mga malilit na notebook yan na may calendar. Then, yung calendar na yun, doon nila nilalagay yung mga schedule nila kung ano yung gagawin nila sa araw. Tayo, normal na tao lang yun, meron silang ganon. To indicate na binibigyan talaga nila na importansya yung bawat oras sa tao, yung bawat schedule nila na ginagawa. Sa trabaho lalo. Ganun sila, no? Kaya yun, once na ini-invite ka niyan, ahead naman yan. Kaya wala kang problema niyan kung sa in-invite ka ng Hapon. Then ganun din, syempre. Once na in-invite mo sila, kunya punta ka sa amin, birthday ko, punta ka sa apartment namin. Pagka ganun, is yun, mahaba din yun. Kunyari, 2 weeks ahead or 1 week ahead, kunya Sabado mo i-invite, Lunes pa lang, i-invite mo na.
Kasi alam niyo kung bakit? Ilang beses na nangyari sa amin 'yan 'no. Ini-invite namin Lunes, Sabado yung occasion. Ang nangyayari may schedule na sila. Kaya sasabihin sa'yo, sorry may schedule na ako, may pupuntahan ako, then may papasok ako ng Sabado, may mga gano'n. Pero kung masabi mo sa kanila na maaga 'yun, lalo't ka-close mo, isang beses sumama na sa'yo, pangatlong beses sumama na. 'Pag lagi mo niyayakag 'yan, sasama't sasama na 'yan, mahihiya ng tumanggi sa'yo 'yan. Pero like sabi ko nga, i-a-advance mo yung pagyaya. Kasi kahit nasama lagi sa'yo 'yan, once na may schedule talaga siya na nakapag-commit na, 'yun ang uunahin niyan. 'Yun yung isang mga iba't ibang ugali ng mga Hapon 'no. Okay. Kaya 'pag ginamit natin yung Choto, matik 'yan, nagde-decline ka na ng invitation. Then lagyan natin ng sumimasen. Sumimasen ga Choto yotei ga arimasu, 'yun. Matik 'yun, nag-ano ka na, nagde-decline ka na sa invitation niya. Then 'yan 'no, omit lang natin yung mas, add lang natin yung masyo. Ang ibig sabihin na niyan is let's na 'no. Okay. Then ang reply niya, ang henji niya or reply niya is yun lang din, shimasho or masyo lang din, kyukei shimasho. Gano'n lang din na, sige gawin natin yan, parang gano'n. Or so shimasho, puwede din yan. Okay, yan yung topic natin about po sa masyo. Okay, any question po about this masyo? Meron po ba? Yun lang naman tatandaan natin po dito 'no. Omit lang natin yung mas, add natin yung masyo, then yun, invitation na siya. Huwag natin lalagyan ng ka sa dulo, no need na yung ka. No need na yung ka 'no. Pero 'pag single, yung ikimasen ka, mga gano'n, mga single lang yung ini-invite mo, okay. 'Pag singular, kailangan gamitin mo yung ikimasen ka, tabemasen ka, 'pag singular. 'Pag plural, masyo ang gamitin mo. Okay, then 'pag magde-decline ka, choto. Okay, dalawa yung choto natin, Isang choto na maiksing oras lang, little moment lang 'no, then isang choto ng pan-decline po. Okay. Okay, sample po tayo. Go ahead po, kung sino po magsa-sample or mga pagpapaano pa po, baka gusto po magpa-explain, go ahead lang po, magsabi lang. Ito pala yung ano, yung masen kasunod pala. Any question po about po dito, go ahead lang. Sample po tayo. Kay Ma'am Zenny tayo, sa akin Ma'am Mercedes. Then, sino pa ba? Si Ma'am PB, hindi pa ba makakaano si Ma'am? Kay Ma'am Zenny sa kay Ma'am Mercedes tayo.
May question po ba? Go ahead lang po, magtanong lang po kung may question. Ashta, Sutu, Iko. Saan mo nakuha ito, Ma'am Melanie? Masyo po gamitin natin, ma'am. Masyo. Mag-invite po, ma'am. Ano po to eh? N4 na yung ginamit nyo, ma'am eh. Yung Iko. Katumbas po yan ng Ikimasyo din. Kaso N4 po to. Colloquial form ng Ikimasyo. Pang N4 na po yun, ma'am. Iko. Ano po ibig sabihin nito, ma'am Melanie? Sutashiti Masyo. Ano po to, ma'am? Ano po meaning niya sa English, ma'am? Sutashiti Masyo. Let's go to Star City tomorrow. Star City. To go. Ano po ba yung to go, ma'am? Nasaan yung to go mo dito, ma'am? Saka yung particle mo dito, ma'am. Sa kung saan ka pupunta. Tingnan natin ang verb to, ma'am. Kasi masyo is walang meaning po yung masyo, ma'am. Pagka wala siyang kasamang verb. Kasi like sabi ko nga po, kung ano yung verb na gagamitin natin, omit lang natin yung mas nun, then i-add natin yung masyo. Then, napag-aralan naman natin yung mga particles kanina about sa place kung saan pupunta, di ba? Anong ilalagay natin? Ano ba yung to go, ma'am? Sa Nihongo? Hasta. Ano po yung topic natin kanina, ma'am? Ano ba yung ilalagay natin particle kung saan tayo pupunta? Sinulat po ba natin dyan? Yung mga directional verb natin? Di ba pinasulat ko sa inyo, ma'am? Yung ikimas, modorimas, mga ganyan. Ayan, tama yan, sir. Tama, particle ni or particle he. Ashta, shutashiti ni ikimasho. Ganun po mangyayari. Remember natin yung mga particles natin, huwag natin kakalimutan. Lalong-lalo sa mga pics yung kanina, mga norimas, orimas.
Kasi once na nagkamali ka diyan, mali na yung mangyayari sa sentence mo, hindi na maintindihan. Kahit pa sample po iba, no? I think last na topic na natin to. 7 minutes na lang po kasi hindi na kaya. Kahit po, Zenny, meron po ba? Try lang sensei, pero not Kahit po, sure. ma'am. Okay, gahal lang po. Pag sasabihin like, kakain tayo ng ramen tomorrow. Okay. Okay. Ashita ramen o tabemashyo. Yun, ganun lang siya, ma'am. Okay. Then, anong reply niyan? Hindi ako pwede sa pag-reply. Hi. Ulitin mo Hi. lang, ma'am. Hi. Hi, Hi. Ulitin mo lang yung verb. Tabemashyo. Ganun lang. hi, tabemashyo. Yun, ganun lang din yung reply. Hi, O kaya pwede din yung soshimasho. Hi, soshimasho. Yung so kasi doon, parang sumasang-ayon ka. So, then yung shimasho doon is to do. Soshimasho. Pero kung nalilito ka doon, tabemashyo na lang, ulitin mo na lang. Hi, tabemashyo. Yun, ganun. Thank you, Ma'am Jenny. Thank you, sensei. Okay, iba po. Go ahead lang po. Ashita moru de ikimasu. Okay, ma'am. May mali po tayo dito, ma'am. Ashita moru de ikimasu. Hi, shimasho. Shimasu. Anong particle natin, ma'am? Pag ginamit natin ikimasu, directional verb po yan. Yan yung topic natin na pinakauna, ma'am. Once the directional verb po, ma'am, tingnan natin kung ano yung sinulat natin kanina. Ano po yung ginagamit natin sa place kung saan tayo pupunta? Dalawa po yan. Yung pwede natin gamitin kung saan tayo pupunta na place. Anong particle po ang gagamitin natin? Place, particle, ang pwede natin gamitin? Then, yung ikimas, like sabi ko nga, ikimas, ma'am, ano po ba yung topic natin? Masyo po, di ba? Masyo. Then, ang mangyayari doon, yung ikimas,
magiging ikimasyo. Kasi like sabi ko nga po, kunin niyo yung verb stem. Pagkakuha niyo po ng verb stem, a-add niyo yung masyo. Ang nangyari po dito, nag-assist lang kayo, ikimas lang din na nilagay niyo. Imbis na i-omit niyo yung mas, yun, hindi niyo po siya na-omit. Ang gagawin niyo po dito, omit niyo yung mas, iduksong niyo yung masyo, kaya magiging ikimasyo. Ganun po, no? Then, soshimasyo po. May syo po yun, hindi lang po siya sa dulo. Syo po yun, syo. Syo yun, ma'am. Okay. Then, mali din yung particle natin kung saan tayo pupunta, ma'am. Tingnan natin yung notes natin kanina, ma'am. Kung ano yung particle natin kung saan tayo pupunta. Ano po ilalagay natin particle doon, ma'am Melanie, kung saan tayo pupunta? Meron po ba tayo notes? Tingnan po natin yung sulat natin sa particles. Meron po, Sensei. Ano po nakalagay, ma'am? Particle? Particle de. Kung saan tayo pupunta, ma'am? So, tingnan po natin kung saan tayo pupunta. Ano pong particle? Particle de. No po. Particle din kung saan nangyari yung action. Then particle, yung pinakaunang topic natin today, ma'am. Yung directional verb natin. Yung ikimas, modorimas, kairimas, saka kimas. Ano yung mga ginagamit na particle sa kanila kung saan yung direction na pupuntahan na place? Ano po ba yung sinulat natin kanina? Nande. No, question po yung nandi. Andito pa po ba nung ma'am, nung pagka-start? Yes po, Sensei. Ayan po, ma'am, oh. Nabasa po natin sa comment, ma'am. Ito pong blue na yung sa akin. Sinulat po wala natin yun. Particle ni or particle he. Tapos yung directional verb natin. Then, yung ikimas is kasama siya sa directional verb natin. Kasi to go siya eh. Then, ang mangyayari doon, place ni kung saan tayo pupunta. Ay, place he kung saan tayo pupunta. Then, place ni pwede din. Then, anong pagkakaiba nila, sensei? Ang pagkakaiba nilang dalawa, yung particle ni is para sa specific na pupuntahan mo. Like, kunyari, sinabi mo, pupunta ka mall. Moro ni ikimas. Then, moro he ikimas. Either daw, walang problema. Pero kung be specific nga na yun yung pupuntahan mo na lugar, or kung hindi naman malawak yung lugar na yun, kunyari, Cavite he ikimas. Siyempre, malawak yung Cavite. Then yun, Cavite he ikimas yun. Hindi mo specific na nilagay. Kunyari, Cavite no, Carmona ni ikimas yun. Pwede yung gano'n, no? Na specific tayo, particle niya gagamitin natin. Particle days, place of action po yan pagka ganyan dinuksong natin sa place. Kaya po mamamali ang meaning dyan. Sulat po natin pagka yung mga topic po, no? Para may babalikan po tayo. Particle ni saka particle he. Ayun po yung pinakauna natin topic today po. Makikita po natin yan dito sa pinakataas. Ayan po, di ba? Particle he, ikimas, yan o. Particle he, ikimas, kimas. Ayun o. The particle he is used to show the direction of the movement. Okay? Sabi dyan, yung place niya kung saan pupunta, di ba? Doon po siya pupunta. Then yung sinasabi nyo kanina mga nani de, nani he, mga ganyan, interrogative po yun, ma'am. Ito po, particle po. Ay, mga particles po yan, ma'am. No? Particles po yan. Particle he, then yung may sa baba nito is meron tayong particle ni. Ayan, ito yung particle ni, na pwede din siyang gamitin, no? Okay. Like sabi ko nga po, pag particle ni, specific talaga yung pupuntahan mo. Then pag particle he, broad dyan malawak. Pero either dyan, pwede nyo gamitin kahit alin dyan sa dalawa. Lalo na yung he. Parang siya, universal kumbaga. Okay. Okay po ba yun, ma'am? Okay po yung ma'am Melanie. Nalinawan na doon? Ma'am Melanie? Okay, palitan na lang po natin yung sample natin. Palitan natin particle. Na-edit po yan, na-edit. I-edit nyo na lang pa, hindi nyo na itatype ulit. Hashta, moru. Ano po particle natin doon? Kaya nga pa, tingnan ko kung tama na yung nalalagay nyo. Particle he. Ayun. Asta, moru, he, iki.
Yung ano na, topic natin ngayon, ma'am. Yung masyo. Hashta, moruhe. Edit po natin, ma'am. Last topic na naman natin ito, ma'am. Antayin ko, ma'am, bago tayo mag-out. Go ahead po. Ano po yung topic natin ngayon, ma'am? Yung let's ang topic po natin ngayon, ma'am. Yung mag-i-invite. Yung masyo. Gagawin po natin dyan, yung ikimas, umit natin yung mas, kukunin natin yung verb stem, then add tayo ng masyo. Ito po natin dito, ma'am. Ayun o, yung masyo. Ito po yung topic natin ngayon. Masyo. Ayan o. Umit nyo yung mas, add mo po yung masyo. Go ahead po, ma'am. Antayin ko po. Tingnan ko tatama. Umit nyo yung mas, matitira yung iki, then i-add mo yung masyo. Diba? Diba din? Omit mo yung mas, ma'am. Yung mas lang. Yung mas, hindi yung buong verb, ma'am. Hindi po yung buong verb. Omit mo lang yung mas ng ikimas. Kukunin mo yung verb stem na iki. Then, add mo yung masyo. Kaya ang mangyayari sa kanya, iki masyo. Tabe masyo. Abi masyo. Kairi masyo. Ki masyo. Modori masyo. Ganun po. Nakukuha natin, ma'am, ano? Ma'am? Melanie? Okay lang, wala problema, ma'am. Okay lang yan. Nag-aaral na. Huwag po tatay, nag-aaral, ma'am. Nandito ka sa klase. Next time, nag-give up agad si ma'am. Paltan lang natin yung ikimas, ma'am. Gawin natin ikimasyo. Ikimasyo. Duduksungan nyo, at tanggalin nyo tong mas. At tingnan nyo sa comment, ma'am. Tanggalin nyo tong mas. Then, ilalagay mo, yung ipapalit mo dito is yung masyo. Kaya mangyayari, yung natira na iki, dadagdagan mo lang ng masyo. Magiging ikimasyo. Ganun lang po siya, ma'am. Nakuha na po, ma'am? Nakuha na po? Go ahead po, ma'am. Okay na Sige yan. na, Sensei. Sige na, Sensei. Patay tayo. Okay, sige, sige. Okay. Tulog na kayo eh. Sige, sige po. お疲れ様です、皆さんね。また明日、頑張っても頑張ってさ、日本語。また明日、また明日。お疲れ様です。はいはい。